Magandang araw po sa ating mga kababayan from Luzon, Visayas, and Mindanao. Kamusta po kayo? Araw po napakainit dito sa Sultan Kudarat. Ang pag-uusapan natin ay tungkol po doon sa deklarasyon ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos ng National Calamity. Yan po ay inanunsyo po ni Asik Castro kanina lamang na kung saan ang hangarin po ng pagdeklara ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos ng National State of Calamity ay para po masigurado ang mabilis na aksyon ng pamahalaan at maibigay po ang agarang tulong sa taong bayan. Lalong-lalo na yung mga nabiktima ng matinding pagbaha sa iba't ibang bahagi po ng ating bansa. Sabi po ni Atty. Castro, idineklara po yung National State of Calamity, base na rin po yan sa rekomendasyon po ng National Disaster Risk Reduction Management Council. So ito po ay matapos umabot sa 10 hanggang 12 rehiyon ang apektado nitong bagyong Tino na ito. At binigyang diin din po ni President Marcos ang kahandaan ng ating pamahalaan para po sa inaasahang Super Typhoon Uwan. Bukas po yun. Ang pangalan po ng Super Typhoon na yon ay Uwan. Okay? So sabi po ni Atty. Castro, nagpapatuloy din po mga kamunting tinig ang pagpapaabot ng tulong sa mga residente na kung saan ay apektado po ng bagyo. Kabilang na po dyan ang 760 milyon na financial assistance mula po sa tanggapan ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Ayon po sa kanyang press secretary, dapat lamang po na tingnan ito ng pamunuan ng Department of Environment and Natural Resources yung naganap po na landslide, yung naganap po na pagbaha. Kasi hindi lamang po mga kamunting tinig, ayon po kay Atty. Castro, what we call this, hindi lamang po dahil sa kalamidad. Hindi lang sa act of God, kundi minsan may kinalaman din ang mga pagpapabaya ng mga tao at yung talagang matinding pang-abuso sa ating inang kalikasan. Okay? Actually nga, yung Dolomite Beach Resort, yung Dolomite Resort dyan sa May Manila, na kung saan kinuha pa yan sa kabundukan ng Cebu. Di kaya yung pag-quarry ng Dolomite at nilipat po sa Manila Bay ay isa po sa mga factor kung bakit nakaranas ngayon ng matinding pagbaha ang probinsya ng Cebu. Kasi sabi nga ni Atty. Claire, hindi lamang po yung what we call this, hindi lamang po dahil sa kalamidad, hindi lang po dahil sa act of God, kundi po may kinalaman din yung mga pagpapabaya ng mga tao at lalong-lalo na po yung pag-aabuso sa kalikasan. Isa po yan sa mga ipinaliwanag po ni Atty. Claire Castro. So binigyang diin din po ng tagapagsalita o yung press officer po ng Malacanang na wala na pong what we call this, wala pa po tayong call, no? Wala po tayong call for any foreign assistance. Isa po sa mga dahilan po ay yung meron po tayong pondo sa mga ganitong sitwasyon. Alam mo naman ang ating mahal na Pangulo, advance po yan, no? Yan po kasi nagkakaroon po ng anticipation na mangyayari talaga yung mga ganitong klaseng kalamidad. Kaya po sa punto na ito, hindi pa po kailangan ng magtawag ng tulong. Okay? Maliban po sa ASEAN Plus One Partner, maliban po sa mga nabanggit na mga bansa, nagpaabot na rin po ng tulong ang Austria, ang Canada, at syempre ang United States of America. So kahit hindi naman po magkakaroon ng briefing ang ating, kasi tinanong po ang ating mahal na Pangulo ang mga chismoso at saka chismosa, kasi gusto nila bakit hindi po nagkaroon ng press briefing, bakit ngayon lang? So ang tugon po ng palasyo dyan, hindi naman po magkaroon ng briefing ang Pangulo. Everyday naman po kasi siya na nakikipag-usap, direkta mismo nagmo-monitor siya kung ano po yung mga sitwasyon. So ngayon lang po siya pumunta doon, sabi po ng ating mahal na Atty. Claire Castro. Pero hindi ibig sabihin na hindi po siya nagmo-monitor ng sitwasyon sa ating bansa. Okay? Monitor po ng Pangulo kung ano po yung mga kalagayan. At ito po, tinanong din ang ating mahal na Pangulo sa pamamagitan ni Asik Castro kung ano po yung makomenta niya sa pagtaas ng hunger rate.
So, tandaan, huwag nating kalimutan na sunod-sunod po yung mga kalamidad na nararanasan po ng ating mga kababayan po. Kaya ito po ay isa din po sa mga nakakaapekto sa patuloy na tatrabaho, lalo na po, no? Apekto, what you call this, nakapekto sa patuloy na pagtatrabaho lalo na po ng DSWD para maipababa po yung hunger rate ng ating bansa. Hindi naman po tumitigil ang ating mahal na pamahalaan para po sa mga programa na makakatulong po sa ating mga kababayan. So, then, of course, ganito po yun. Ay yung iba, binabatikos naman yung mga pagbaba ng rating. Sa panahon ngayon, rating pa rin ang ginaproblema ng mga oplok at mga ugok na mga kritiko ng ating mahal na Pangulo. So, hindi nila nakikita ang Pangulo may rating or wala, nagtatrabaho po yan. Hindi po gahaman ng presidente sa popularity. O kung baga, quality versus quantity. Yan po yung karakter ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. So, hindi po nakakaapekto sa kanya kung ano man yung mga rating, mataas man yan o mababa man yan. Sa panahon na ito, lalong-lalo na nagdeklara na po ng National State of Calamity, pinag-iigi po ng pamahalaan ang pagtatrabaho, no? Ang pagbubukas palad para maipaabot po ang totoong serbisyo sa ating mga kababayan. Lalong-lalo na po sa trahedya na naranasan natin. Kasi parang 70% ata ng Cebu lubog po sa baha. Isa po sa mga tinitingnan dyan yung talagang quarry dyan po sa may Cebu at yung flood control projects na 2019 pa, mga ghost at saka substandard. Ayon po yan sa kalyado mismo ni Rodrigo Roa Duterte na si Governor Pambari 4. At ito po mga kamunting tinig, nagkaroon din po ng pag-ain request ng civil society group para makakuha din po ng SALN ng ating mahal na Pangulo sa Ombudsman. So, hintayin na lang nila at hindi naman po pipigilan ng Pangulo yan. So, hintayin nila kung anong magiging tugon ng Office of the Ombudsman dyan. Okay, so ipinag-utos din ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos ang pagpapalabas po ng 1.3 trillion budget para po sa fourth quarter ng taon. So, ano po yung goal at objectives dito? Layon po nito mga kamunting tinig na kung saan matugunan ang mga pangangailangan ng mga kababayan po natin ng mga sinalanta ng sakuna. Una na po nagpalabas ng 760 million and that is well distributed sa mga bahagi po ng ating bansa na naapektado. 10 or 12 region apektado. Those are the reason why President Bongbong Marcos declared national state of what we call this calamity para agaran po maibigay ang tulong agad-agad, no? So inatasan din po ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos ang lahat po ng tanggapan ng pamahalaan na gamitin ang pondo, no, sa pamamagitan po ng matuwid at epektibong paraan upang magpapalago ang ating ekonomiya. Mapapalago ang ekonomiya ng ating bansa. So yun po ang tugon ng ating mahal na Pangulo sa pamamagitan po ng Palace Press Officer na si Attorney Castro, sapagkat nagkaroon po siya ng press briefing. At yung mga pinagsasabi ko, yan po ay ang kanyang mga tugon sa bawat tanong ng media. Okay? So lahat ng sinabi ko kanina, yan po ang buod ng press conference. Lalong-lalo na sa gitna po ng mga nararanasan ng ating mga kababayan na talagang lubog sa baha, no? Nasayang ang mga ari-arian, may buhay na mga nawala. Kaya yun ang tugon ng ating mahal na Pangulo, ang pag-declared ng National State of Calamity, na kung saan sa hangarin po na agad-agad, mabilis ang aksyon, consolidated, corroborative, no, excellent delivering of services sa ating mga kababayan, lalong-lalo na po yung naapektuhan. At isa pa, ito, naganda na rin po yung ating gobyerno na sa posibleng magiging impact nitong super typhoon na si Yuan. Ayon po sa Pag-asa na lalapag po sa ating area of responsibility bukas, Friday daw. Pero sana matunaw at hindi po yan magtuloy-tuloy. Hindi po makapaminsala kasi grabe na.
no? Good thing that the press secretary in person of Attorney Claire Castro emphasized na hindi lamang po act of God, hindi lamang po trahedya, kundi ang tao din, may responsibilidad din na napabayaan din nila yung what we call this, ating kalikasan. No? Nagiging pabaya din ang mga tao. So therefore, hindi lang po natin i-attribute na gawa po ito ng Panginoon or gawa po ito ng kalamidad, kundi mayroon din pong responsibilidad ang mga tao. May pananagutan din po ang mga tao kung bakit po nararanasan ang mga ganitong bagay. So far, dahil po sa handang po ang ating bansa, natugunan ang anumang epekto ng mga kalamidad katulad ng po ng bagyo, lindol, ay hindi pa naman nagko-call ang ating bansa ng foreign aid assistance. Pero welcome pa rin po katulad ng ginawa ng iba't ibang miyembro ng ASEAN partners. Okay? Katulad ng Austria, katulad din po yan ng Canada at United States, nagpaabot na rin po sila ng mga tulong. So maliban po sa ASEAN 1 plus partner. Okay? Or ASEAN plus 1 partner natin. So, ayun lang. Maraming salamat and good job. Kahit po sa gitna ng kalamidad, gitna ng trahedya, na natuloy pa ring matatag, resilient ang mamamayan ng bansang Pilipinas. So, mabuhay po tayo ng mga bagong Pilipino sa bagong Pilipinas. Have a nice day and God bless everyone. So, huwag nyo kalimutan i-follow ha. So, mag-follow kayo at saka mag-subscribe para marami masaya.